Sa pagdala sa inyong Sunday School, I request everybody standing please. Manindog tang tanan. Abrihay inyong mga Bible in Joshua chapter 22. Joshua 22 verse number 5. Isa na ka-verse atong pagabasahon. So ako na lang pagabasahon, tanawan na sa inyong mga mata. Kung naamoy Bible, basahan na rin nyo sa gamit inyong mga mata, or kung halimbawa wala pa mo'y Bible, napunta sa screen. Joshua chapter 22, verse number 5, and the Word of God said, take diligently heed to do the commandment and the law which Moses, the servant of the Lord, charged you to love the Lord your God, to walk all His ways, and to keep His commandments, and to cleave unto Him, and to serve Him with all your heart and with all your soul. Sa atong pag-isgutan karong morning para sa atong Sunday School is a heart for God. Before that, mag-pray sa ta. Let's bow our heads, close our eyes. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa tagna sa kabuntagon. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo. Salamat sa Sunday first service na mo ganiha, ikaw naghatag kadaugan, ug salamat mi Ginoo nga ikaw naghatag na namo kadaugan nga makabot sa balay tiwanan karon sa second service as we study your word pinagi sa Sunday School, a heart for God. Ikaw magapadayon na hatag na mo heavenly wisdom na kini masabtan namo Ginoo ug ma-apply sa tamos tagsarang kinabuhi. Then Father God, as we go on Ginoo, wala jud ko mahimo kung wala ka Ginoo, apan gamitan ako instrumento ini Ginoo. Father God, ikaw mag-prepare sa muna kasi nga madawaton sa imong pulong. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. Manglingkod mo, dagang salamat. So ako lang pag-autrohon basa ang atong verse. But take diligent heed to do the commandment and the law, which Moses, the servant of the Lord, charged you, to love the Lord your God, and to walk in all His ways, and to keep His commandments, and to cleave unto Him, and to serve Him with all your heart, and with all your soul. So sa atong nabasa, the greatest need of any man is to know God, and to walk with the Almighty in a personal relationship. Here, siguro, dili naman sa hindi lingid sa inyong mga kalaman. Tagalog ta panagsaba, kay Tagalog ba yata? Okay? Kita tanan, naata sa Pilipinas nga, kung unaw-unaw ninyo, this is sa Asian country, this is the Christian country na nasa Asia, in which nakaila tatatanan sa Diyos, nakaila ta nga naay Ginoo. Apan, kung tanawon na to, nakaila sa Ginoo pero walay personal relationship kaniya. No? Daghan, we are claiming we are Christians, pero dili tinuod nga Kristohanon. Dili tinuod nga naay relasyon sa ato nga Ginoo. Isa sa mga butang nga kinahanglan nato, isip tao is kanang nakabalo ta or nakaila takin sa atong Ginoo nga gyalagad. Sa una mo ingon ta nga ngano nagsimbahan bang kadana sa sa una. Kanya mo may tradisyon, mo may namatan. Kung usa nang matan, diha na kumuda ko, diha na po ko mamatay. No? Kung tanawon po nato, a man can have a heart for God until he has been redeemed and rescued by the grace of God through faith in Jesus Christ. Kung huna-una ito, naidaghan mo ingon, Diyos nun ang isa katawo. Dili siya mahimong Diyos nun kung wala Diyos niya personal relationship diha sa atong Ginoo. Kaya ang Diyos nun, pwede na sabihin natin, bukang bibig lang. Nasa bara. Or we are just professing na naatay Ginoo apan wala. So kung tanaw nato in Matthew chapter 7 verse 22 to 23, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works? Verse 23, and then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Kung tanawan nimo, daghan biya jud moingon ang uban leader pa sa kanilang gitawag nga sekta or leader pa silang religion nga daghan ri sila Lord Lord, pero kung tanawon nimo according to the word of God dili sila tinuod. Kaya nga naman they were just
professing that they are saved upon wala sila gitawag nakaposes sa gitawag na kaluwasan. Mo ganing sa pulong sa Ginoo, ang mga tao pwede sila mag-question, Ginoo, di ba nag-prophesy me sa imong ngalan? No? Nag-preach ba yan sila? Nagtudlo pa na sila? Or in thy name we cast out devils? And then, in thy name have done many wonderful works. Pwedeng meron kang wonderful works, pero wala kay relasyon sa Ginoo, useless gihapon. Di ba? And then, ang Ginoo mo ingon, then I will profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work in iniquity. Kung tanawan ni mo, di ba, nindot man nga mo-prophesy ta, mo-preach sa pulong sa Ginoo, di ba? And then, maghimo tag mga milagro, maghimo tag gitawag nga mga wonderful works. Pero, bisan pa nakahimo kayo ana, kung wala dyo kay relasyon sa Ginoo, useless, sayang. So, salamat na sa Ginoo nga, but I'm not saying na baptist makaluwas ha. Ang relasyon diha sa Ginoo, muna'y makaluwas. Okay? Sa pagdawat nato ni Jesus Christ, isip atong personal og bugtong nga manuluwas. Salvation is in a person. Naadyo sa isang persona, naadyo sa tao. And that person is in the Lord Jesus Christ. So John chapter 1 verse number 12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. If you take a look at the Word of God, John chapter 1 verse 12, but as many as received. Ulitin ko po, ang uban pwede ka mo profess. Pwede mong sabihin, bukang bibig mo nga ikaw luwas. Pero if you haven't received Jesus Christ as your personal Savior, di nyo kaluwas. Di nyo kaluwas. Kaya naman, salvation is in a person. So, as many as receive Him, to them, kinsa to? Katong nagdawat. To them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So, the gospel message revolves around the death, burial, and resurrection of Christ, in that He will fully propitiated or satisfied the wrath of Almighty God by redeeming work on the cross of Calvary for our sins. We all know si Jesus Christ na anhi sa kalibutan. No? And then gilang siya sa cross. Namatay, gilubong, og nabanhaw. Muna yung gitawag nga, garibold ang gitawag nga gospel message. Here, kung tanawon nimo, dili kita ang nakaluwas sa atong kagalingon. O dili ta ang muluwas sa atong kagalingon. Kaya nga naman, wala dyan tayo mahimoy. Mo gani si Jesus Christ, niya sa kalibutan, araw kita luwason. No? So, Titus chapter 3, verse number 5, not by works of righteousness which we have done. Kaya nga naman, bisan pa usa pa kamatarong imong buhaton, atubangan sa Ginoo, they were just filthy rags. They were just filthy rags. So, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So, bisan pa usaon pag mingon ta, ang sa mga mahimo na to aron nga maluwas kita, maghimo tag maayo, magsimba ta kanunay, mahimo ta mangyatagon, be friendly ka pa. Bisan pa unsay buhaton nimo nga maayong buhat, kung wala kay relasyon sa Ginoo, if you don't have personal relationship with the Lord, di jud ka maluwas. No? Di jud ka maluwas. So, it is in simple repentance toward God and faith in Christ that we are saved. Acts chapter 20, verse 21. Testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Walay gi-mention diha nga religion. Walay gi-mention diha nga unsa nga ngalan sa sektor. Walay gi-mention diha nga magpa-member ka. Walay mention nga maghimo kag maayo. Repentance toward God. Wala nang iba. Kaya kung panalitan, mahimo nga, nga na langit man kadiri, naghimo man kag kumaayo, daghang hambugiro sa langit. No? Daghang boastful dito, daghang proud. Nga nabot man ka sa langit, ay, ako igdakog opereng. Paano na lang kami? Di ba? Murag loy mi ani. Pero here, dili tungod nato, tungod ra jud sa Ginoo nga kita naluwas. Kaya nga naman ang Ginoo naghimo pamagi nga ang tao maluwas, having a heart for God and enjoying daily personal revival. Here,
This is sad to say, ha? Daghang mo heart sa post sa uban kesa sa pulong sa Ginoo. Daghang mo heart sa post sa uban sa ilang maayong gibuhat. Pero ang gibuhat sa Ginoo sa tua, dili man lang ta ka heart. Nga naman, kinahanglan gyud ta kasing-kasing, oy, para sa Ginoo. Kung tanaw nimo, kini daghang mga minyo diri, no? Mga minyo, usaon ka sa inyong partner ba, moingon mo, "Day, I love you with all my lungs." Mukaingon ka, usa man ka gibati magagaanyag. Say, "I love you with," para maiba. Hindi pwede maiba, oy. Kung kinahanglan na kay love, gikan dyan na sa kasing-kasing. Kita po, kung nadyo tayo kasing-kasing sa Ginoo, here, having a heart for God and enjoying daily personal revival. Ang sabot pasabot. Kita tanan, makakubitar man tagsala. Mga everyday ta mag-revival. Dili kay mga young people, kanus pa man mag-December. Uy, dugaya po sa mong young people's program nga mag-ano sa youth conference, kay mo get right ako sa atong Ginoo. Karon di ay. Ang uban mo yung dugaya sa atong anniversary, aron maka-renew na pud ko sa akong ano. Karon di ay. This is a personal revival. Kaya nga, personal relationship with the Father. Aron ikaw maluwas, so nadyo kay kasing-kasing unta nga, everyday, Ginoo, duol na pasad ko nimo. Personal ni siya. Dili kay ang uban, dili personal revival. Personal, himantayon. Ngayon naman, kada mo, tanong, naunsa naman na siya? Uy, naunsa man to sila? Dili ito manghimantay sa uban. Atong bantayan atong kaugalingon diya para sa Ginoo. Kung panalitan, bantayan ka sa uban, problema nila yan. Kaysa may ma-high blood, hindi man ikaw. Di ba? Biro mo, pati susuotin mo, papakilaman. Pati the way mo lingkod ka, pakilaman. The way mo storya, pakilaman. Pero yung kaugalingon nila, mga naa sila kaugalingon muta, di sila kakuha. Kaya nga personal kita, muduol sa atong nga Ginoo, aron natoy kasing-kasing diya sa atong Ginoo. If we confess, 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mga kaigsuunan, if we confess, kita ang mo-confess sa Ginoo. Dili kay nga, sila may dakog sila. Sila lang kay sila naigihimong dili maayo. Ikaw. This is a personal. Okay? Having a heart for God and enjoying daily personal revival should be a norm for a godly man. Normal ra gyud nga everyday mo duol ta sa Ginoo. Everyday natay pag-ampo. Everyday natay gitawag nga Bible study. Everyday meron tayong gitawag nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Pag-meditate na doon. Normal yun na. Kaya nga naman, that is your personal nga paghimuon. Aron na dyan kay gitawag nga kasing-kasing sa Ginoo. A man who truly wants to have a heart for God can experience this wonderful personal revival, and it all begins with a desire to seek Him. Desire nga mangita sa Ginoo. But sad to say, generations of now, di na yun mangita Ginoo. Di na yun mangita Ginoo. That's the truth. Pagising pa lang sa umaga, mag-cellphone naman na. Mutanaw dayon sa feed. Mutanaw dayon sa wall sa uban. Mutanaw dayon unsay gi-comment sa uban. Unsay message sa uban. Pero mensahe sa pulong sa Ginoo, di gyud maukab. Tapos maghahanap tayo kasing-kasing. Naman ako'y kasing-kasing sa Ginoo, pero early in the morning, wala na mo siya pangita. Ang Ginoo nangita na, no? Kita dapat natay desire sa pagpangita sa Ginoo. Ano man, kung wala kay desire pagpangita sa Ginoo, di ta man yung simbahan, oy. O kung naana ka sa simbahan, dili mo magsigig tuplok sa inyong cellphone diha. Kaya gipangita man ninyong Ginoo. Focus mo sa paminaw sa pulong sa Ginoo. Oh, this is truth ha. Ayaw mo kasuko maginikanan. This is truth. Hindi na natin madisiplina ito mga bata karon. Hilom diha. Kaya nagsimba. Hilom ba? Saba gyapon. Cellphone. Hilom. Tama hindi.
Musiga na lang tumata. Pero that's the truth. Bisan asa mga bata karon ang idisiplina nato para mohilom, tagaag cellphone, tagaag tablet. Mga pag kinuha ang cellphone, ginahawa ang tablet, tantrums. Sinong sasakit ng ulo? Ako? Hindi. Kayo. Gracias sa Ginoo, dako man ako mga anak na. Mas dako pa na ako. Pero here, si Ma'am Rose, naman sila Ma'am Rose, sila Ma'am Shimi. Sa una, bata pa silang ading si Kuyang. Si ading, amo dyan ang palingkuron, tapad yun mi, kay bench man to sa una. Tapad yun mi, anak. Dong minaw yun at pulong sa Ginoo, si ading, si Kuyang. That's the time afternoon na yun. Hilom ng tanan, minaw sa wali. And then si ading, may kabantay. Kailan man ni ading? Yung nag-trombone mag-isa dyan, oh. Yung dako, murag puste, dako na kaya sa tanan. Na siya sa unang lingkod. Tapad mi, nagsiga, no? Pero bata pa si ading. Pero kayo, huwag kayong tutulog-tulog dyan. Hindi pa kayo mga bata. Huwag kayong matulog. Sit properly. Araw, hindi mo magbog. Ana si ading sa una. Kami, focus man mi sa paminaw sa pulong sa Ginoo. Kalit bitaw nagkaliring si ading. Bug! Ambot, nakadiramdam pa siguro si Ma'am Rose Santo. Halos tananod. Wala na, ang tapad po na amahan. Wad yung kakita nahagbong ang anak. Kaya man focus. Karon kay si ading. Siyempre, bata, nasakitan. Ano sa mahimuon? Muhilak, di ba? Mga naman na. Karon kay pagpunit na ko ni ading. Siyempre, nasakitan ng bata. Akong ginon, ayag sabadong. Tungod sa kasakit sa iyang ulo, o sabay na niya na lang si ading, Intawo, naluhoy ko sa akong anak. Gusto mo syagit, pero, ayag sabadong. Bisag nasakitan, buka na lang baba. Nang yung mata, nang luha-luha na. Pero sabi ko, nak, sorry kayo, nak. Hilom. Nakatulog na lang yung tong bata. Sige, tulog na lang diha. Pero karon, ang mga bata, sila ang masunod sa mga ginikanan. How can you build a heart for God kung dili nato madisiplina? Simple mga bata. Sir, mga naman sila, mga dako na sila yung mga privilege. Kinsa may ginikanan na. Ikaw, di ba? Ikaw ang mo disiplina. Dili ang cellphone. Ikaw. Gamit ang pulong sa Ginoo. So don't get me wrong, I'm not a perfect father. I'm not a perfect na parents. Pero here, paningkamutan nato, aron na'y kasing-kasing ang mga bata diya sa Ginoo. Kung saan ang kasing-kasing sa mga bata, nasa gadget. Mga simbata dong, di ko. Pag musimba na, nanatuodan na naglingkod, pero nag-cellphone gyapon. Ginikanan po, badlungan na ninyo yung mga anak. Alang-alang kami pa mo badlungan na, sigaan po ninyong mga mata. Hadlok na lang mo noon pero di ko nasako. Nag-explain lang. Okay. Para natay gitawag kasing-kasing sa atong Ginoo. So, mangita ta, we must have the desire to seek after Him. Deuteronomy chapter 4, verse 29. Paspaso, sorry, luoy nga naman. Hoy, intro pa ni ha? Wala pa ko sa point 1. Intro pa po to. Okay, Deuteronomy chapter 4, verse 29. But if thou thence, thou shalt seek the Lord thy God, thou shalt find Him. If thou seek Him with all thine heart and with all thy soul. Mga kaigsuunan, dapat natay desire nga mangita jud sa atong Ginoo. Nadyo tay gitawag nga kasing-kasing nga pangita sa Ginoo mo nga pag magsimba, simbag jud kita. Dili na tayo magsigirag cellphone diyan na ay na magsigig dulag ML diya mga kabataan. Nagpailalag yun na, wala mo respeto sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, giwali ang pulong sa Ginoo, di yun mo maminaw. Pagkahuman, pag nanay problema, dili na nagkabulyaso na inyong kinabuhi, ang basulin nyo, katumanggod kay wa ko badlo nga sa una pang panahon. Uy, nagdako na lang, nangugat na lang mi diri sa una. Di nga po maminaw. So mga kaigsunan, maminaw kita sa pulong sa Ginoo. Amen? Amen. The Lord hungers for fellowship with us, and He is looking for any man whose heart is turned toward Him. 2 Chronicles chapter 16, verse number 9. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong in behalf of them whose heart is perfect toward Him. Herein thou
hast done foolishly, therefore thou henceforth thou shalt have wars. Kung tanawin mo, ang mata sa atong Ginoo nagpangita gyud. Mao nga ay ipasiga inyong mata kay ang Ginoo nakakita sa inyong gibuhat, kay ako di ko kakita sa inyong gibuhat karon. Samot na sa kasing-kasing ninyo, pero ang Ginoo nagisigi siya pangita. Sir, bata pa man ko. Oy, kanusa pa man ka mga lagad sa Ginoo? Kanusa pa man ka magkaroon kasing-kasing sa Ginoo? Idaran na ka. Bad words ng tiguang, ha? Idaran lang. Kanusa pa man ka mangitag sa Ginoo? Aron na kay kasing-kasing. Sir, dapat nasa tamang age ka na. No. Si Josiah, hari, kanusa man siya na, no? Di ba, utso? Kung maghari ang utso, may mahimo niya na. Pero nasa iyang kasing-kasing nga mahimong right para sa Ginoo. Di ba? So now, physically, human heart is amazing creation of God. Kisay na'y kasing-kasing ninyo, taas kamot. Ako lang? Ano kayo, mga zombie? Lahat tayo may kasing-kasing, amen? At least makarelate mo, ani. Kay ba si Mama Adi, may karelate, ana, kay wala may ana. Uy, lahat tayo may kasing-kasing. Okay. Lahat po ba tayo merong dugo? Meron. So, ibig sabihin, makarelate mo, ani. Okay. Ang kasing-kasing, nag-pump na siya 75 times per minute. Grabe, no? Paspasa, no? Pero how many seconds in minute? 60 lang, pero nalapsan niyo og 15. Pero ang uban mga lalaki, pitik diri, pitik dito, pitik na, ambot lang ninyo. No? Ay mo patakag pitik-pitik diyan na bisan na sa inyo kasing-kasing. Pitik mo diya sa Ginoo. Okay? So, it beats average of 7 times per minute. And it can beat 4 ounces of blood or 118 ml of blood. Subot pa sabutan na murag isa ka baso ginapump niya. Mo nga kisay dali malipong ani dire. Kisay dali malipong. Wag na kayo mutas ng kamot, ako na lang. Okay, kana mga dali malipong, dili sakto ang pagpump sa inyong heart. Kaya nga naman, yung heart natin, ginapump niya ang blood. Ang blood natin, ayun, manatay nurse dire, basi mamaya makorekanta. Okay, yung blood natin, nag-carry na siya oxygen. Karon, kung panalitan, hinay inyong pump, ang pagpump sa inyong kasing-kasing, dili makaabot sa utok usahay, mga makulaps ka, kaya nga naman kulag oxygen atong utok. No? Mga i-take good care inyong kasing-kasing. I-take good care. Kung halimbawa, edad-idaran na ka, ay, pagpatakag tambok. Kung ano yung bawal mo, huwag mong kainin. Minsan, kung ano yung bawal, hala, pusdan, mamatay, mangyapon. Ayaw po pag una-una. Ha? I-take good care na ito atong kasing-kasing. Sama na, kung gusto kang kasing-kasing sa Ginoo, i-take good care ni mo na siya. Usa nga pamagi. A healthy heart is vital for the full and enjoyable life. A spiritual heart affects physical heart. Proverbs 17:22, a merry heart doeth good like a medicine. But a broken spirit drieth the bones. Here, nasa pulong sa Ginoo, kung ikaw malipayon, nindot na para sa kasing-kasing. Pero kung sige kang kagool, pagising pa lang sa umaga, unsa man ni among sudan, unsa man ni ako sanina, unsa man ni akong silingan, unsa man ni akong mama, unsa man ni akong papa, mga igsuon, sige ka kagool, kaysa may magproblema. Kami? Hindi. Ikaw. Kaya nga kasing-kasing natin, you must take good care of it. So, a merry heart, kung panalitan mo sa ba ng merry heart, di ka magsiguna-huna o sa problema. Kristohanon, I hope ibutang sa inyong una-una. Ang Kristohanon, dili nyo siya gitawag nga prone sa what? Depression. Kung saan pag-depress sa Kristohanon kung na kay Ginoo? Ang depression, ang gitanaw kaugalingon. That's the mere truth. Tinuod na siya. Kaya kung tanaw na ka sa kaugalingon ni mo, tanaw na ako kaugalingon na ako, ma-depress ka. Usa man niya akong ilong, murag palwa. Usa man niya ako agtang, lagkas na kayo, lagpad na kayo sa ngatanan. Usa na akong buhok, daghan ng puti. Ikaw rin ma-depress.
Pero kung tanaman, salamat sa Ginoo, nakabot pa dyan kong 42. Ang uban, tuwa na sa lubganan. Ay, salamat sa Ginoo, bisag sakit-sakit akong tuhod, makajaging ko panagsa. Ay, salamat sa Ginoo, napa ko'y gikaon. Ang uban, wala na gyud. Salamat ta sa Ginoo. Amen? Proverbs 4:23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Asa bang issue sa inyong kinabuhi? Nasa kasing-kasing. Pangmutanaw na kala, bag-oy lang TBI. Palit po kog ako. Karong wala makay kapalit, kaya wala makay kwarta. Amang ngutang ko, nabitaw home credit. Kabalo na mangutang ha. Tapos wala pa ganit trabaho. Ang uban, mo pa'y pagtrabaho, nangutang nagdag ko. Sure nga, nabot mo ta sa utang. Bayilot na ha? Okay, next. Sorry. Keep thine heart with all diligence. Atiman ang kasing-kasing na to. Dili atimanon para sa imong kagalingon, para sa ato nga Ginoo. Kaya nga naman, na mga issues sa kinabuhi. Kung saan ang issues sa kinabuhi, daghang negative. Ang imong mama, nakontran sa imong papa, nakontran sa mga anak, mga in-laws, and so on so forth. Hasta problemahag yun sa kinabuhi. Kasi wala'y problema, tasting ko'y. Wala yun, oy, kita tanan na problema. Depende na sa akong pagdala. Tama? So, saan na ito pagdala? Keep thine heart with all diligence, for out of it, kung tanawan mo, Philippians chapter 4, verse number 8. O, diri na lang siguro kung mag-close. Philippians chapter 4, verse 8 and 9. Finally, brethren. Brethren po tayo? Amen. Whatsoever things are true. Tinuod lang. Yung tinuod lang. Why sagol bakak? Tinuod lang yun. Amen? Whatsoever things are true, whatsoever things are honest. Panalitan, sabihan ka nga, batian ni Mugnawong, oy, ay, sige lang, honest bitaw ka. Grabe po. Ang uban kayo mabalas, batian ni Mugnawong, oy, sige lang, apir po ta, kaya nga naman, pares naman ta. Ito ha, pagbantay mo sa MFAX, or ano to, monkeypox, no? Kay transmittable daw siya, no? Ang isa sa mga gitawag na symptoms niya, kusog mukhaon og saging. Mga bantay mo, base na mo yung MFAX. Ha? Pagbantay mo, joke lang ito na, ha? Pero here, tinod ba yan ng MFAX? Pero here, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just. Just. Whatsoever things are pure. Whatsoever things are lovely. Yan. Minsan, ang mga tao ang nakikita puro maot. Di ba? Panalitan. Nakasamahan po sa una. Palit o gano'n. Nami paliton sa paliton sa merkado siguro. Hala, kini yun, hindutan ni. Bati. Kini na lang. Bati. Kini na lang, kailang. Bati. Niuli na lang, may wami dala. Kaya naman, kay puro bati. Grabe ka naman, wala na nilabli sa imuha. Pero kung panalitan mo na hunang-hunao sa itong mga Kristohanon na, problema dyan ang dako No? Whatsoever things are good report. Yung maayo atong tanawon. Hala, nakapasar siya bot-bot, gibayran. Napayuban nga, entrance exam. Entrance exam. Nakapasar. Nangopya. Grabe juga. Bad report. Murag makaingon nga, perfecto nga tao. Lahat na lang kontra ni mo. Good report. Is there any virtue? Is there any be praise? Think on these things. Kaya nga naman, ikaw ra may makagain, ana. Ninduta ito Kaya, syempre, mali pa yun kay kasangatanan. Maingon nga, gitagaan ka, kabalo ko na, gitagaan daw ka sa sakinan. Lagi, second hand food. Ang balay ni mo, lagi nindot, lagi kayo. Lagi, bunggalo daw. Lahat na ng problema. Here, verse number 9. Those things which are both learned and received and heard and seen in me, do. Kung say pure, say muray mo Kay aron ng kasing-kasing ni mo, dili magsigig problema. Aron pagkakita mo, pag-abot mo siya, yes, mato na kong simbahan mo, simba dyan ko. Niligay mo, ato lagi ta sa simbahan, sawayon po ta. Walihan po ta dayon. Nindot naman ang mawalihan ta, amen? Kaya nga naman,
Kung giwalihan ta, naigo ta ay kasalamat sa Ginoo. Tao Juday ko. Pero gigugma ko sa Ginoo kay nga naman gipa-remind ko sa pulong sa Ginoo nga di sakto akong gibuhat. Pero kung giwalihan ka sa pulong sa Ginoo, nagkulismaot inyong mga nawong, nagtapot inyong mga kilay mura nagtulay, ay nay problema sa inyong kasing-kasing. Introduction pa po to. First point, next Sunday po, so be present. Let us pray. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa imong pulong. Salamat, Ginoo, nagpa-remind ka namo nga we must have a heart for you para kami makapadayon sa among pagsasimba, sa among pagpangalagad, nga kami malipayon, Ginoo. Dear Father God, as we go on sa mga service, ikaw magpadayon hatag na mo kadaugan. In Jesus' name we pray. Amen.